How many hours do you spend on post-prod? Pag mabilis, siguro 2 hours. Pag talagang kailangan ko ilabas. I mean, yung editing lang ngayon, hindi pa kasama yung uploading, syempre. Hindi ka na mag-mix? Tinatry ko kasing i-mix siya ng maayos na sa mixer. So, pagpasok niya sa card, right. konting-konti na na lang. lang. Okay. Konting-konti na lang iayusin ko na levels. Okay. So, pag mabilis 2 hours, normally mga 4 hours. All the songs or just one song? One. Just Okay. one. Diba? Just one. Yeah. So, ang performance nila, isang kanta lang ba? Hindi. Hindi. Ilan? Pag banda, around 3 to 4 songs. So 4 4 songs. songs times 4, 16 hours na, di ba? 16 hours plus 4 to 7, 16 hours, nasa 19 hours ka na. Yeah. Plus, maaga pa pupunta si Rusty. So, mga 20 hours, right? Time. Yeah. Yeah. For one artist. Yeah. Ito na yung mahiwagang tanong. Magkano yung bayad doon sa inyo? Bayad saan? Welcome to the Paco's Place podcast. This episode is brought to you by Advanced Home Care Services, Advanced MedTrans, Leo Bato and Associates, ME Aesthetics, Lasers and Beyond, ABBA E-Services. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place, Mile 17 featuring Robin Pasco and Rusty Legaspi. Thank you. What's up, bro? Sir, thank you. Thanks for having us. Yeah. Thank Okay, you. simulan na natin, no? Congratulations muna sa inyo for doing something for the community. Dahil importante yun eh. Yeah. Kaninong idea to? Originally sa kanya. Yeah. Okay, so, kita mo? Yeah. Buti lang, inayos namin yung microphone niya dahil sabi niya kanina, Robin, ikaw na bahala. Ikaw pala magaling. Then, normally kasi siya talaga ang... Pero ngayon ikwento mo. Yeah. Ano nangyari? I wanna hear. Go. Kakakwit ko lang sa job ko nun for 15 years. And Doing what? work in a lab. Yeah, as a technician. So, matagal ko nang may gustong gawin na related sa music industry. And then, napapanood ko yung mga nag-feature ng mga artist dito, ng mga band, ganyan. And nakikita ko rin yung community ng artist sa San Fernando Valley, lalo na. Pero, hindi ko sila nakikita na feature katulad nung ginagawa ng ibang channel. Malalaking artist lang yung feature. So parang wish bust tong sinasabi mo. Yes. Okay, pwede naman natin sabihin. So, yun. So, Boss Aaron, ayan, i-feature natin yung mga local artists, more local artists, please. So, binrout up ko sa kanya idea. Sabi ko, hindi naman natin kailangan ng malaking lugar kasi kung nagkakasya sila sa Wishbust, pwede sila magkasya sa maliit na studio. Right. So, sabi niya, pag-iisipan niya. Bakit si Robin ang nilapitan mo? Kami kasi lagi yung magkasama. Matagal naming dikit talaga eh. And basta music yung pag-uusapan, nagkakasundo talaga kami. Pero hindi kayo magkabanda. Magbabanda din. Magkabanda talaga kami. Okay. Actually, Pero talaga si Joel. Si Joel from late until December. Okay. Then kami tatlo before COVID. Yeah. Tas, wala kami formal band. Yeah. Kami tatlong nag-jamming. Pero nauna kaming magtropa lang talaga. Okay. Bago kami naging So kumbaga kayong dalawa yung nagbabatuan palagi ng ideas. Yeah. no? Kami nagkakasundo talaga pag music. So you told Robin, Yeah. what was your reaction? nung una, kasi ano ko din yun, sir, eh. Like, every time I go to YouTube, lagi nanonood ako ng mga Tower of Wish, mga ganyan. Tower of Doom, kina Mac. Yeah, Okay. Radio Republic, mga ganun. Kasi nakikita kina ko Zack, yung mga, oo. yung mga ganun. And then every time I work, yun yung piniplay ko. And then, nag-inuman tayo one time, nandun tayo sa bahay. Tapos bigla niya sa akin na... Wala sa inyo nanonood ng Paco's Place, ha? Oh my God! No. Sino nag-guest dito sa mga to? No. We. Okay. Yeah. Joke. Tapos, Podcast. Anyways, yeah. Tapos, binanggit nga niya sa akin na, sabi niya sa akin, tol, kaya akong gumawa ng ganyang, kasi I know Rusty when it comes to the creative stuff ng sa photography, sa video, and alam ko yun yung yung forte niya eh. So, nung binring up niya sa akin yun, at first, syempre, yung sagot ko sa kanya, pag-isipan ko muna. Although gusto ko. So si Rusty walang trabaho. Ikaw may trabaho. Yes. Si Rusty inistorbo ka. Well, Well, technically parang ganun. parang, well,
Half and half. Kailangan niya kailangan niyang, kasi masyado siyang focus sa trabaho. Okay. Yeah. But on the other side, I always wanted to make a project na siya yung kasama. Kasi, like I said, ever since nung naging magkabarkada, ang talagang barkada ko talaga, yung wife niya. Okay. Talagang parang best friend ko yung wife niya. And then yung dumating si Rusty, mas kami na yung naging pares kami ng trip. Not saying na di ko siya. Ano pa rin But doon nag-start na, tapos nga, going back dun sa kung paano niya pinropose sa akin yon, sabi ko, sige, gusto ko naman talagang gawin. It's just that moment, yung level ng pagka-busy ko sa work, is hindi ko alam kung paano ako makakakommit sa kanya when it comes. Siyempre, lalagyan mo ng oras yun eh. Ayokong pagka nag-commit ako kay Rusty, ayoko na parang half lang yung aanin ko sa kanya. So, pinag-isipan ko muna. Which, yun din naman yung forte ko na sa aming dalawa, ako lagi yung nag-think twice para before we make a move. Yeah, since kasi yun yung linya niya sa trabaho na anytime na may i-propose ka sa kanya, gagawin niya parang business proposal. Parang ano yung risk management? Yeah, yun yung ginagawa niya kasi. Or I guess personality ko din siguro yan. Kaya siguro nagtugma din kaming dalawa. So tapos yun, parang sinabi mo sa akin, huwag mo na pag-isipan, gawin lang natin. Alright. So, Kailan to? Last summer. Pagkasabi ni Rusty nun, nagganap na ako ng gagawa ng studio doon sa backyard ko. Kasi nga, ang sabi ko sa kanya, huwag muna tayong kumuha ng studio na rerentahan natin. So you started the studio from scratch? Yeah. From the ground up? Yeah. Alam mo, ganyan-ganyan din yung akala kong gagawin ni Michael Abad sa bahay niya, hindi naging studio. Wala ka studio. Ganda nung extension, Brad. Shoutout nga pala sa mga Abad. Ganda ng extension. Sabi ko, Lord, sana may studio. Wala talaga. Yeah. May lugar para sa pusa nila, pero walang studio. Anyway. God bless you, Robin, for doing that. So how was the conversation with your wife? Oh, like my wife is always supportive when it comes to dun sa mga ganong klaseng idea. Yung wife ko, tsaka obviously yung wife ni Rusty, magkasundo din naman. Pero how did you bring it up? The reason why I'm saying this is because sa mga nanonood, guys, we're gonna talk about paano nabuo yung Mile 17. Because although nagbe-benefit lahat ng mga local bands around the area of where Mile 17 is, hindi biro gumawa ng project na ganito. And and that's why I'm really excited to have them here. Is because kung ako magkakwento ng ginagawa namin dito sa Paco's Place, baka sabihin nyo bullshit. So at least andito sila para at least lahat kami pare-pareho ng pag-uusapan dahil mukhang magtutugma-tugma kaming lahat. So let's bring in the wives, di ba? Because it's easy to make plans eh. Pero once sinupalpal ka na ng misis mo, may choice ka na, iwanan mo yung misis mo o iwanan mo yung project mo. Diba? Yeah. So what was the conversation like? So the first thing, obviously, yung sinabi sa akin ni Rusty, yung idea niya, which is para sa akin, it's very, very interesting kasi yun naman talaga yung gusto kong gawin. That night, and I had a heart-to-heart talk sa wife ko. And like I said, she's always supportive when it comes to kung ano yung mga gusto kong tahakin sa buhay. From a career standpoint and then from a creative standpoint. So I talked to her about it. Sabi ko nga sa kanya na may idea si Rusty na ganito, and since we've been friends for so long and then we've always wanted to really have a project na magbe-benefit lahat. You know, like, lahat meaning? I mean, kasi may kilala na ako sa scene. Okay. Like sina Kuya Frey. Yes. So yun din yung proposal ko kay Rusty actually. Sabi ko, pare, pagka sinimulan natin to, si Kuya Frey agad na nasa una kong list. Kasi nga, siya yung parang ko. And then from that point forward, sabi ko, makakapag-build na tayo ng relationship sa around the community. Na isa din naman sa, kumbaga pwede naming ipagmayabang is when it comes to building relationships, I mean, wala naman kaming problema. When it comes to, natalon ako, sorry. Okay lang. Yung sa wife ko, nung pinropose ko sa kanya yon, sabi niya go for it. And then the good thing is kasi yung backyard ko, sir, may space talaga dun na iniwan ko na blanco. In case may... Ibig sabihin, pina-landscape mo lahat po. Yeah. So naka-landscape siya. Nung pina-landscape so ko gineday mo yung misis mo talaga. Para masanay lang siya na... Pero originally talaga, ang ilalagay namin doon, yung parang, ang tawag doon, yung gazebo. Yun talaga yung gusto kong ilagay doon. Kunyari, di ba? But at the same time,
I've always dreamed to have like a music studio sa bahay. Nice. Pero syempre yung bahay ko hindi naman yung rooms hindi naman siya talaga available or something. Even when I was a kid, alam naman ni Mrs. yun. So, Approximately in dollars, how much did you spend? Sa ano lang sa structure lang wala pa yung gamit sa loob structure lang. 8,000. 8,000, okay? Pesos, close to what? 400,000? Yeah. More? Less? Mga ganon, no? Para lang may idea lahat ng tao. Yeah. Kumbaga, galing to sa bulsa ninyo. Hindi to, Yeah. hindi nyo sinabing, community, pahingin pera. Hindi. No. It's a budget that's coming up from our own Okay. pocket. Diba? We're setting it up like that. You have to ask for your wife's approval. Yeah. Because not only money, pero time away from them. Yeah. Of course, yes. Yeah, yun ang mas Yes. importante, yung time. Diba? So how long did it take from them saying yes to the structure being built? Structure pa lang How long did it take? Sa akin, idol, when yung pinapose sa wife ko, on the spot. Sabi niya, yeah, go for it. Nung nakakuha na ako ng go signal sa kanya, kasi sa bahay namin gagawin Yeah. The next day, di ba, naghanap na tayo ng, sa Facebook ko nakuha Yeah, para din malaman nila na naghanap ako doon sa Facebook Marketplace ng gagawa ng shed. And yung nakausap ko, Spanish. So, hindi kami nagkakaintindihan. So, kailangan ko pang Google Translate. Yeah. Nagkaganon ako para magkaintindihan kami. Kasi, tas hindi ko alam kung lalukay ba ako no. Hindi mo naman. Alam mo, maganda yung sinasabi ni Robin, guys. Kasi pag kumuha ka ng hindi mo kalahi at may language gap, pwede mong palabasin na lumaki ng konti, tapos pwede mo sisihin yung, babe, hindi ko alam na gano'ng kalaki. Yeah. Pero kasi may quote sa pero yun naman yung forte ko. Okay. Idol, when it comes to, like I said, sa budgeting and stuff, like very stringent ka. Oo. So, yung pag may kinakausap ako na may papagawa kaming project, I make sure we stay on the budget para meron din kami. Kasi, kagaya ni Rusty, from a creative standpoint, meron siyang mga gustong bili na gamit na walang budget to. Sky's the limit to eh. Ay, sa utak mo, di ba? Pero, yun, nagsisimula kami. May mga proposals sa akin na, kaya nag-work din yung relationship namin kasi may mga ipapropose sa akin na stop and go kayong dalawa. na pag binili ko to, sasabihin ko sa kanya, magaling ka naman gawa mo ng paraan. Yeah. Saka na yan, pagka yung na tayo. So, ganoon yung parang diskarte namin. And hindi naman sa pag pinapanood ko naman yung end result ng ginagawa niya, I mean, from a viewer's perspective, hindi dahil magbarkada kami, satisfied naman talaga ako na yung kung paano yung trabaho niya. Hindi kita binibullshit pare. Pero, So, ikaw, Rusty, so, nung natapos na yung yung studio, lalagyan nyo na ng laman sa loob, magkano naman ang budget doon? magkano ba yun? Like 3 or 4? 4K. Mga ganun. Yeah, kasi meron na kaming mga gamit. O, magkano rin yung gamit na yon, di ba? Kailangan bilangin natin because people tend to forget na hindi porke may gamit ako, gamit mo na rin to. Diba? Yes, exactly. May value yun eh. Yeah. Yeah, meron na. Yeah. So, is it safe to say mga 5,000-6,000 again sa loob? At least. At least. Yeah. So, mga 15,000. Kaya mga ganun. Easy, right? 15,000 to scratch an itch to serve the community. Diba? That's mile 17. Yeah. Right? Sana ginawa niya ng 17,000 para may sense yung mile. Ba't naman naging mile 17? May ano yan. Actually, Sino magkikwento niyan? ako. Siya nakaisip na. Ikaw nakaisip ng pangalan. Kaya yung pangalan dumating parang after 2 months na ba? Or after a month? No, right after nung ginawa na natin yung nagkaroon na tayo ng proposal na gagawin natin, wala pa tayong pangalan. Yeah. Alam mo, ang cute yung dalawa. Excited na excited kayo nagkikwento. No, yeah. Oh, go. Yeah. So, bakit mile 17? So kasi before namin ginawa yon, nag-Ironman kaming dalawa. Nag-Ironman kami. Yung triathlon. Nag-triathlon kami. Tapos yung obviously bago ko naisip yon, so nagwo-walking ako sa neighborhood namin kasi nagre-recover ako sa COVID. Okay. So nagwo-walking ako tapos nahihirapan talaga akong so naglalakad lang ako. And then tinanggal ko yung headset ko kasi nakikinig lang talaga ako ng music eh. So sabi ko, tanggalin ko 'yung music, yung headset ko, mag-isip ako ng pangalan namin. Yun yung sumagi sa utak ko kasi hinihingal ako eh. Nung time na nag-Ironman kami, andun kami kasi yung last stage ng Ironman is marathon. Yeah. So nasa 17th mile na yung
kaming dalawa yung magkasama. Tapos, alam ko, naiirita na siya sa akin kasi reklamo ako ng reklamo. Na, Pakana mo na naman yung Iron Man. hindi, talaga. Part kami ng, talagang yun yung Okay, ano okay. namin. Si Rusty kasi, ano siya yun yung ano niya, ano siya, nag-ultramarathon talaga siya, so meron siyang experience. Wow. Ako, first time ko mag-marathon ng ganon. So, parang, yun yung naging ano naming dalawa, kasi kaming dalawa lang yun, tapos, pwede naman niya akong iwanan dun eh. Yeah. And para tapusin niya ng ano. Pero inantay ka niya. Nagsabay kami, nagsabay kami. So, very, very touching moment sa akin yun. Not only as magbarkada kami, but ever since naman, gano'n naman lagi si Rusty sa akin eh. Pagka, from a personal, na pag may problema kami sa isa't isa, kami yung nagsasabihan ng ano. Kaya Miles 17. Yung logo, sino gumawa? Siya. Ganda ng logo, ha? Thank you. Kasi yung una pangit eh. Yeah, yung unang pangit. Ako yun eh. Tapos, ayan, nagpatulong lang I'm just being honest. Nagpatulong lang ako sa pamangkin ko. Yeah. Tapos, tinulungan ko yung Ganda! pamangkin. Pati yung kayong dalawa nandun. Yeah. Kami yun Yun na dalawa. nga, di ba? Oo. So now, naiintindihan ko na. And you know, it's like that. Parang kami dito sa Paco's Place. Like si Mike, si JJ, ako, di ba? Yeah. People think it's just me. It's not just me. Ngayon, nakikita niyo yung behind the Right, scenes. yeah. Di ba? It's a team. So, ang napansin ko sa podcast, nawala interviews. Ano nangyari? Ba't tinanggal nyo? Ay, di namin tinanggal. It's just that Hidden. yung scheduling namin, ang priority talaga namin is obviously makapaglabas kami ng content na music. Pero nawala. Pati yung kina Mioni, nawala. Hindi nakapost ngayon eh. Yung Tinanggal nyo? It's not. Oh, yeah? Yeah. the podcast? The podcast, nandun lang puro mga video, unless I'm watching the wrong channel. Pero, No, it's there. can you guys check? Yeah, it's there. It's, okay. So, kasi tinitin ako, sabi ko, paano to? Ba't puro kanta na lang? Puro performances na lang, di ba? Dati may mga interview. Yeah. As of this taping, hindi ko nakita yung mga interviews. Are you there? Well, yung podcast naman namin, dalawang episodes pa lang. Yun na nga. Yeah. Dalawang episode, pero hindi ko na... It should be there. Kung nawala, I don't know, baka may nangyari. Okay, tingnan ko ngayon, ha? So, I think it's there. Episode 2, yun yan. Baka ako lang. Videos. Where do I go? Oh, yeah, it should be there. Yun! That's the first Yeah. episode. Episode 1, Kaming dalawa, tapos yung episode 2. yeah. Sige, okay. I stand corrected. Bakit dadalawa lang? So ang nangyari talaga niyan, yung focus talaga namin at first is obviously yung musical content, di ba? And then we decided that, sabi ko nga sa kanya, sabi ko, Brad, mag-ano nga tayo para makapagpasalamat lang tayo kay na Kuya Mike. Yun talaga yung idea ko eh. So kaming dalawa lang muna. Tapos mag-thank you kami sa lahat ng mga nag-guest sa amin, and then moving forward, kumbaga para ini-introduce na rin namin na magkakaroon kami ng ganong content. Then after that, parang kinausap natin si Francis. Yeah. Sinama niya si Miko. Yes. So kaming tatlo lang ulit. Yes. Tapos kasi yung scheduling namin twice a month lang talaga kaming nakakapag-filming off of sa schedule ni Rusty sa schedule ko. And the way I booked yung schedule namin is months ahead. Right. Kasi syempre sa banda, I have to, obviously kailangan kong i-work out yung schedule. So yung sa podcast namin, pagka meron talagang availability, gusto namin ipasok. So, the way I asked the question a while ago was a setup. Okay? Dahil I know what goes on behind producing a podcast, right? And yung mga sinagot ninyo, those are really true pain points eh. Scheduling, Yeah. right? For pre-production, Yeah. di ba? Getting the schedule. In our cases, meron tayong schedule na bump off pa. Yeah, Diba? Diba? yeah. And tell the audience the difficulty. People think na itong ginagawa natin is hard dahil matagal, and yung pag-perform is easy dahil ilan minutes lang yun. What people don't know, mas mahirap yung performance. Yeah. Mas mahirap yun eh. Like, ikwento mo nga sa audience kung ano yung mga challenges of bringing a band to actually perform and not just talk behind the microphone. Oh my God. So, well, how this is, so, Where to start? yeah. First of all, luckily, dahil sa mga nakilala namin, and dahil dun sa pag-spread ng word ng Miles 17, obviously, kina Kuya Mike, sa mga lahat, medyo, para sa akin, medyo naging madali yung pag-communicate
dun sa artist. First step, di ba? Yeah, kasi syempre iba yung i-introduce mo yung Miles 17 versus kilala na nila kami Yes. because of someone tugtog kayo sa Miles 17 na ganyan. And then after that, dun magsa-start yung makikipag-communicate na ako how to schedule. Kung ano yung tas ang gagawin ko, ipopropose ko muna kung ano yung schedule namin na available. Ngayon, pagka may nag-commit doon, ibubook ko na. There are times where obviously I understand na may magka-cancel due to personal may emergency or something like that. So, meron ako mga naka-line na pwede kong doon. Pero hindi ko sila pinagsasabay. Correct. Ayoko na I strongly feel like it's unprofessional to book multiple, In one session. Yeah. So and like ko nga din sinasabi kay Rusty kasi minsan text ako nito ano na, i-book mo na ganyan. Eh sinasabi ko sa kanya, hold on, I'm giving at least 2 or 3 days to confirm just to make sure kasi I also respect each So there is yung time element diba? Yeah. Hindi akala nila instantaneous, Hindi. Tapos, kadali yun. if you're, yung mga solo artists, yun ang requirement. Ang technical rider nun is mic, at saka maybe amplifier or cable para sa gamit. But when you're dealing with a full band, mas complicated. Yeah. Unang-una, sa mo ilalagay sa bahay mo yung buong banda. Sa mo ilalagay yung mga gamit nila na hindi kailangan sa studio. Diba? Yeah. And then, sabay-sabay pa humihingi ng may kable, wala akong tunog. Can you talk about the technicalities that goes on when you're actually there in the studio? Yeah, every time na may darating sa amin na artist, solo or grupo sila, nininervyos pa rin ako every time kasi, technical issues can come up, di ba? Yeah. Anytime. So, kahit may backup ako, nakakatakot pa rin lagi. And yun nga, pag maraming tao sa loob ng studio and then isa-isa sila ng kailangan mong i-attend yung kailangan nila. At nagsisimula lang ako kung sino yung nandito. Siya yung una ko siyang tatanungin and then pag natapos na siya, isa-isa na lang. May chaperone pa yung mga yun. Actually, nangyari kina Ricky sa Summer Fling. So we booked them January. Yeah. And I'm so excited na nabook kasi like I said, sir, like pag banda ang hirap. Yeah. Sina Kuya Mike na lang originally kailangan yun. So pag nakakabook kami ng banda, like talagang sobrang excited kami kasi not only yung performance nila pero kasi yung hirap ba na Of para course. makuha mo yun. Umulan. Oh shoot. May forecast na uulan. So diba, ang dami nilang gamit. So kailangan kong i-cancel and kailangan namin i-reschedule in a different time. Yung things like that, yung may hassle na hindi. Andun sayang. Yeah, exactly. So, hindi mo kontrolado tapos wala ka namang magagawa. So you just have to be professional and reach out to them and say, uulan. And how long do they stay in your studio? So ang call time namin is always 4 o'clock. Tapos hanggang mga 7. So yung ginagawa ni Rusty is pupunta siya na maaga sa bahay kasi siya dun yung sa pag-ayos ng tinutulungan ko siya, minsan papaalisin niya ako ng studio. Yeah, wala naman ako. Lagi siya nag-offer, tulungan ka. Hindi. Hayaan mo na ako mag-isa. Gusto mo malaman kung bakit? Yeah. Okay. Like si JJ, pag si JJ nagsiset up ng Paco's Place, nagkaroon ng time na pinakialaman ko. I only meant well. Yeah. Diba? And tell me if I'm wrong, nung time na kailangan na niya i-set up on his own, hindi na niya makita kung saan nandun yung mga ibang gamit. Kasi na-i-move ko na sa ibang lugar. Alright. So, hindi sa dahil ayaw niya. Yeah. Tama ba? Tama. That's the thing kasi hindi ko din naman, yung mga wire na na-overwhelm ako dun . Actually, pag tumutugtog nga kami, kahit yung mga wiring ng gitara sa pedals ko, si Rasta pa yung gumagawa . Baka nabibilan din talaga. May pagka-OCD ka ba? Oo naman, siya. Yeah. Minsan na-apekto ako sa trabaho niya kaya tinutulungan ko siya. Hindi ko kaya Nababother yung isip ko. Okay. So, hindi pa natatapos yun doon. Pagkatapos ng high five, let's use Summer Fling as an example. Summer Fling memo. Pagkatapos ng high five, goodbye, 7 o'clock. Minsan, may kwentuhan pa yan. Pagkatapos, hindi mo mapapalis ng 7 o'clock yan. May small talk pa yan. So, let's say natapos kayo ng 8 o'clock ng gabi. May mga ibang artists, ina-expect nila, kaya mo na i-upload yung mga video nila. Hindi. May post-production pa yun .
right? Oh, yeah. Which means how many hours do you spend on post-prod? Pag mabilis, siguro 2 hours. Pag talagang kailangan ko ilabas. I mean, yung editing lang ngayon, hindi pa kasama yung uploading, syempre. Hindi ka na mag-mix? Tinatry ko kasing i-mix siya ng maayos na sa mixer. So, Okay. pagpasok niya sa card, Right. konting-konti Minimal na lang. Oo, Okay. konting-konti na lang iayusin ko na levels. Okay. So, pag mabilis 2 hours, normally mga 4 hours. All the songs or just one song? One. Just Okay, one. di Just ba? one. Yan. So, ang performance nila, isang kanta lang ba? Hindi. Hindi. Ilan? Pag banda, around 3 Three. to 4 3 to songs. 4 songs. So, 4 songs times 4, 16 hours na, di ba? 16 hours plus 4 to 7, 16 hours, nasa 19 hours ka na. Yeah. Plus, maaga pa pupunta si Rusty. So, so mga 20 hours, right? Time. Yeah. Yeah. For one artist. Yeah. Ito na yung mahiwagang tanong. Magkano yung bayad doon sa inyo? Bayad saan? Exactly. Tama mo, hindi nila alam kung sino yung bayad. Walang bayad yun. Wala. No. 20 hours of donated time. Right. Sometimes yung mga katulad natin, ang kailangan lang natin sa community is acknowledgement. Yeah. Exactly. Thank you na lang, di ba? Right. Because buti sana kung kumikita tayo ng libo-libo sa... Eventually, we would like to. Yeah. Of course. But masakit yun for people like us when we get turned down. Yeah. I understand that. Yeah. Right? Yeah. That's what I want our audience to Yeah. capture from both of you because hindi nyo naman kailangan gawin to eh. I know. That's true. Yeah. Ito, yun. You guys didn't need to spend 15,000 of your Yeah. money. If you look on the alisin mo yung sa passion kasi Yeah. hilig namin. Yes. Pero yung like you said, like hindi namin kailangan naman talagang gawin kasi number one yung time sa family and kaming dalawa we're very into that. And going back dun sa scheduling sir, actually yung lahat ng mga na-invite namin, very respectful naman Good. sila when it comes to that kasi pag sinasend ko din yung itinerary, naka-detail naman talaga na Yes. by 7 p.m. pack up na so we can both spend kasi si Rasi uwi pa ano pa siya ng video na pa kailangang i-post the Diba? next day. Yeah. So it's a lot of time and I ginagawa ko minsan yung kina-accumulate ko yung like, part of my job kasi yung sa trabaho ko so inaano ko yung total hours nung Para sinespend kay ni niya. Mike. Si Mike ang ganun sa amin. Yeah, so gagawin ko yung total ng hours na gagawin niya. And then yung hours na nasa bahay kami. Tapos tapos mag-i-imagine lang ako if If it was paid hours, di ba? yeah, kung may monetary ba na ano. And obviously, if you look on it by paper, and kung pwede mangyari, wow, di ba? Yeah. Parang very, yun yung very pinakayokong promising part siya. ng meeting namin eh. Pag nilalabas niya na yung laptop niya tapos yung spreadsheet nandiyan, papalawanan niya sa akin. Alam ko, kasi tuwing sinasandan ka, hindi ka nagre-reply eh. But you have to acknowledge it. You have to acknowledge it, Rusty. Yeah. Because, ano yun eh, nakikita mo yung binibigay mo. Yeah, exactly. Because pag sinabi ni Robin, bro, kung $50 per hour ka or $60 per Yeah. hour ka, and by the way, yung going rate sa mga katulad natin is 75 minimum. Right. Yeah. So, ilagay na natin sa $50 per hour ka. Yeah. Ito lahat ng inubos, ito lahat ng oras Yeah. na binibigay mo sa community. And you know what? Minsan nga, kaya nga excited ako makasama kayo dahil there are times, di ba, like pag uwi nilang dalawa, hindi natatapos ang trabaho namin. Si Michael Abad, who's behind the camera, siya ang in charge sa shorts at saka sa Spotify. Si JJ, yung mga, let's say, ako lang mag-isa nagpa-podcast dito, inaabot ko sa kanya yung podcast episode. Yeah. Titirahin niya yun yung post-production edit. Siya na yung mag-ano. Titirahin niya yun. Yeah. So, time na dapat pahinga ni, Exactly, ni yeah. Michael at saka ni Yeah. Ives or si JJ Yeah. at saka yung Jergens ba? Hindi ko alam. Basta something to that effect. Hindi ko alam eh. Anyway. But, talaga, pinatulan talaga. I-edit yun. Hindi, di ba? May oras eh. And yung mga artists na pumupunta sa atin, I'm glad they're very appreciative. But yung mga artists na nanonood ngayon, I hope they take this episode to look back at the people who've invited them, helped them, di ba? Yeah. To
to spread their craft to other people. Yeah. Actually, just to add up dun sa sinabi mo, it's a very powerful yung message na yun, sir. And then, but at the same time, parang win-win situation din naman. Yes. Kasi like, kagaya nung una namin podcast, like ako yung may pinakamagandang seat kasi napapanood ko yung performer. Yeah. And then, like, I can really feel yung artistry na binibigay nung performer. Na alam mo talaga na yung nararamdaman ko kasi. Yeah. So like kung nga sinasabi ko, kasi si Rusty yung obviously nasa ganito. So like ko sinasabi na parang napaka-swerte ko naman na ako yung, iba yung nanonood ka sa stage. Yeah. Tapos andun ka habang tumutugtog sila. Like kagaya ko Jerry Charles na tumugtog si Jerry. Iba, di ba? Oo, yeah. Ano yun, para kang may sariling show. Yeah. Right? Yeah. Classic yun eh. It still doesn't discount what we do. I know. Yeah. Yun ang sinasabi ko. Right. Parang nakakatuwa that I hope other people will start supporting like your podcast, yung ginagawa ni Ricky Magalit, yung eksena. Yeah. Di ba? And yung ginagawa natin lahat, nakakaiwas ng talangkaan. Oh, yeah. Ano yung sabihin nun? Crab mentality. Crab mentality. Di ba? Because hindi mo naman dapat sabihin, mas magaling ako dyan, ganyan. Yeah, No. right. It should be Everyone, a community. Yeah. Dahil ang nangyayari, yung artist nagkakaroon ng maraming platform. Outlet. Yes, exactly. And then na-expand nila yung ano nila. Yung kumbaga na-share talaga nila yung craft nila in different platforms. Ano pa ang nasa itinerary ng utak mo? How do you see this like 5 years from now? Ako, hoping ako na magkaroon kami ng mas malaking studio. Kasi marami akong gustong gawin eh. Yari ka. Yes, alam niya naman yun eh. Okay. Yeah. Kala ko dito mo pinagsamantalahan yung... You heard it here first. Yeah. We both agree na yun yung kailangan namin gawin. Yeah, marami akong gustong gawin ng mga camera movements, na lighting, na hindi ko, alam mo yun, konti lang yung magagawa mo. Depende kung nasa studio ka. Pero kung mas makakamove ako ng mas maluwag, I think yung quality ng videos namin mas gaganda. Yeah. How big is the studio? 10 by 12 lang yun, idol. 10 by 12, so mga 120 square feet, no? Liit lang. Pero para, like I said, para mapagkasya natin sina Bojok, Ilan sila? 6? sina Ricky. Ang late until December, 6 ba sila? That time, 5. Five. Yung isa na ng guitarist nasa Philippines. So, yung 6, para namang problema kami ni Rusty nun kasi sabi ko, saan nalagay yung 6? Sabi ko. Plus kayo pandalawa, di ba? Pandalawa. Ako, ang role ko na naman doon, taga-nood, tsaka taga-clap. Wrong spelling pa minsan yung ano. Yeah. Kasi tinitext ko siya minsan pag ini-edit ko na kasi kinuha ko yung title pati minsan cover song. Tinitingnan ko doon sa clapper kung ano yung nakasulat. Minsan mali yung spelling so text ko siya. Sabi ko, ano ba yung sinulat mo? Ganun. Oh, hindi. Kina Ricky din. Nagkamali ako ng Paano kayo magtalo? Ay, ano kami? Paano ba? Passive-aggressive ba kayo? Hindi, ganda lang. Ganyan. Hindi kami nagtatalo talaga. We respect each other's, opinion. And that's the reason why gusto kong mag-partner sa kanya kasi yung ugali namin pareho is we're both like open and then direct. Yun naman dapat direct. Hindi ka nagkakapikunan? Hindi. Never. Yeah. Ganun lang kami lang, open and direct. Yun yung sinabi niya. Ganun lang kami lagi. Pag may gusto siyang sabihin, anything na gusto niyang sabihin, absorb ko lang lahat. Then pag tapos na siya, tsaka lang ako magsasalita. Kung ano yung opinion And ko. vice versa. Yeah. Kakatuwa kayong dalawa. Parang ganun. Okay, so now, sinabi mo kanina, twice a month lang ang open window ninyo because of scheduling. Scheduling, yes. Do you feel that it should be more than that? We want to. Okay, what's holding you guys back? Like I said, yung sa schedule talaga namin. Kasi Rusty also goes to school. And then obviously may mga anak kami, tapos may mga extracurricular activities yung anak namin. So yun yung nag-hold din sa amin na magdagdag ng extrang kahit gusto natin gawin kahit isang weekday. Pero mahirap talaga. Yun ang isang pinopropose ko sa kanya kung makakaya namin next year. Kung makakapag-move kami sa totoong studio, kahit minsan, pwede mapapaandar ko kahit ako lang mag-isa. So para may additional kaming content. Yeah. Stressful. Virtual. Naisip niyo na mag-virtual? Nakapag-virtual ba kayo?
Or gusto niya na face-to-face? For now, face-to-face. Bakit? Face-to-face. Nag-enjoy, parang ang selfish ng dating, pero pag face-to-face kasi talaga, ito nakikita ko yung hard work ba na nakuha namin yung artist from point A, and then point B is like andun sila sa studio, right? They perform. Then point C is ilalabas namin sila sa YouTube. Yung process na yon, I really enjoy it. Na-enjoy ko talaga. I know it sounds selfish, man, pero for some reason pag nagagawa namin, meron sense of achievement ba yung term doon na nararamdaman ko kasi like you said, hindi siya madali eh. Hindi. No, like it's hindi talaga siya madali. I mean, hindi ako gumagawa ng mga ginagawa ni Rusty, but I mean, ako yung brain kasi ako din yung nag-aano sa from a business standpoint tsaka sa Kuya Mike knows because I text him sometimes kung paano talaga mag-ano. So, nagsa-start din akong matuto. So, andun din ako sa learning curve. I enjoy it, pero hindi siya madali. But because I enjoy it, okay lang. Ang mahirap, ang hindi mo naiintindihan naman sa trabaho niya is yung rejection. Yeah. Kasi siya yung siya yung front-facing eh. Yeah. Diba? Minsan good news na lang yung maririnig mo, pero hindi mo alam kung ilan tawag. Yeah. Yung desire niya na ma-excite ka. Yeah. Nakikita ko yun kay Michael eh. Naiintindihan ko si Michael. So tuwing nag-move kami ng schedule, alam ko na nasasakit yung dibdib ni Mike sa akin dahil alam ko kung paano niya kinuha yung booking. Yeah. Tapos, Mike, babangga sa schedule. Yeah. Sasabihin lang niya sa akin, okay, I got it. Pero alam ko na may durog na yun eh. Di ba? Explain that part na yung rejection of getting a guest and why you're not stopping. Well, from a personal experience, hindi naman talaga ako na-apektuhan when it comes to rejection. Okay, why? I mean, growing up, lagi naman akong, meron akong laging experience ng rejection. Paghanap ng trabaho, things like that. So, I'm so used to it. So, pataw titigil. I mean, yung mentality ko is like, there's a trillion artists out there. Imposible na lahat yung tatanggihan ako. So Robinson, ang galing yung mindset na maganda yan ha. Maganda yung mindset na yan ha. Kasi yung mga ibang tao, napaso lang isang beses, traumatic na, di ba? Yeah, sa therapy na sila, di ba? Yes. May mga kilala ko na ganun. And every time I have a conversation with them. Kasi growing up, ganun talaga yung naging experience ko eh. I'm not really, hindi talaga ako yung magaling sa school. Obviously, bumabagsak ako sa school. Hindi ako na-experience ng summer. Dahil lagi ako may summer school. So, mahilig ka sa school talaga, no? Wala akong choice. So, and then I cost my parents money, obviously. Of course, may bayad na summer, yeah. So, lahat yun, I mean, and then, as you graduate and then you look for a job, obviously, hindi naman laging matatanggap ka. When I moved to the States, obviously, kasi yung mga siblings ko lahat healthcare field. So, when they moved here, I mean, I don't want to say it's easy, but from an employment standpoint, mas madaling kumuha ng work. Yes. Ako, yung tinakong landas, hindi ganoon. Hindi ka nag-healthcare? Hindi. Ako lang ang hindi healthcare sa amin magkakapatid. Anong kinuha mo? Finance and accounting. Which is good. Yeah. Kaya pala risk management. Yeah, so yun yung nabagsakan ko. And, alam mo, perfect couple kayong dalawa. I guess you know. Yeah, I say that. Exactly. Kasi ang creative, nasa sales yan eh. Pag creative ka, it's either sales or marketing, di ba? Ang kalaban ng sales and marketing, finance. Accounting. Yes. Yeah, lagi yun. Lagi nababanggaan. Yeah, lagi yun. Ang trabaho ko lagi is, we both understand kung anong gusto naming ma-reach. Again, from a business standpoint, it has to make sense. Sa akin yun, sa akin. Yeah. So yeah, going back dun sa rejection, that's why sa rejection, sir, I mean, hindi talaga ako naapektuhan sa ganun. Ikaw? How do you deal with rejection? Ako mas sensitive ako sa kanya. So, okay lang na siya yung gumagawa nun. Pero ilang beses kanya nire-reject? Sa kanya sanay na ako. Kasi sa kanya, talagang business yung sa kanya eh. Ako kasi pag nag-isip ako, siguro dahil sa pagiging creative ko, may idea ako, makulay na agad. Siya hindi, kailangan mo dumaan dito. Ito. Baka mo makarating doon. Ganun siya eh. Yeah, magkaiba kami ng... Tapos, ayun, kaya sa guest relations din, ako talaga. Yeah. Kasi pag si Rusty, minsan, maiksi ang pasyensya minsan when it comes to things like that. So, of course. Ako yung dapat magpaliwanag sa kanya na
Brad, teka, hindi ganoon. Dapat ganto. And then maunawaan naman niya. Like I said, your relationship naman namin is nagko-compliment kayong dalawa. Oh, yeah. So are you an introvert, extrovert? What would Introvert. you say? Introvert. Ikaw? Both. Paano ba? Ambivert. Parang may time na may sarili akong mundo, tapos may time na ano naman ako. Mas madalas extrovert. Yeah, sa amin. So now, with regard to Mile 17, how excited are you guys with where it's at? Very. Kasi hindi namin ina-expect na magiging ganito yung, hindi talaga, unexpected. Feeling ko magkaiba kayo ng sagot. Ikaw hindi mo yun na-expect. Feeling ko siya ina-expect niya. Hindi. Expected ko yung art, yung craft, yung nilalabas namin. Okay. Yung feedback. Okay. Yun yung unexpected na parang, yun, Lapit ka pa konti, Robin. 10,000 like subscribers kami. Move closer. 10,000, parang ganun. Yeah. Like, Ikaw? Nung una kasi namin, nung binrot up ko sa kanya yung idea, usapan namin 2 years. Pag may traction, tuloy natin. Pag wala, that's it. Pero wala pa kaming 1 year. Parang ang ganda na ng pagtanggap sa amin ng mga artists. So, ngayon pa lang nakikita namin na parang maganda talaga yung pupunta. may direction. And ayoko din paano ba, mas spoiled. Kasi dahil dun sa mga relationship natin sa mga nag-guest sa amin, syempre, yun, malaking bagay. Right. So, I'm not saying na walang challenges kaming nakakaharap, but because of, the relationships that we have with the people that comes to our studio, it's napakalaking bagay. So, Anong pinaka-stressful na challenge? I'll start with you. Ano dumating sa'yo? Bago magsimula or ngayong... And whatever part of the process. Stressful sa akin every time na magre-record yung artist. Every time. Stressed out ako. Why? Something can break. Baka hindi mag-record yung cameras. Baka masira yung sound. Nangyari na sa amin yun minsan eh. oh, yeah. I remember that. Hindi nag-record yung sound, wala akong backup. May ganun kang experience. Yeah. So every time, yeah. Kay Kuya Frey, no? Hindi kayo nag-iisa. No? Yeah. So every time Kay Kuya Frey. na mag-record kami ng episode. Yeah. Yeah. Doon ako pinaka-stressed out. So, okay. So, kay Frey Munoz, hindi nag-record yung sound. Yung nag-record pero I guess yung plug parang hindi naka-plug. Buti na huli mo. No, after the fact. So pinabalik namin siya. Oh, Lord. Oh. Yeah. So after nun, kasi first namin siya eh. So after nun, lagi na So, natapos yung performance, 4 hours nakatambay sa Mile 17, si Frey. Bait-bait na tahimik lang. Tapos nun, pag uwi ko sa bahay, nung dinadump ko na sa computer yung mga cards, yung sound niya, garbled. Yeah. so tinawagan mo si Robin. Yeah. Yeah. What was your reaction? That's fine. That's fine. But at the end of the day, it is what it is. Yeah. Ano ko din yun eh. Something na, kasi si Rusty magdudwell siya dun eh. Na nag-dwell talaga ako. Yeah. And ako, ang dapat kong gawin sa kanya is, dude, it is what it is, man. Shit happens. So, anong sabi mo kay Frey? I have to talk to him and say, Kuya Frey, may naging problema sa... Kuya Frey, si Rusty. May naging problema. Kaya pala madali, guys. No? Ako na bahala, Rusty. Kuya Frey, alam mo ba ginawa ni Rusty? Binenta pala. Tapos sinabi ko lang, Kuya Frey, nagka-problema dun sa pag-record. Pwede ka bang bumalik? The next day ba siya bumalik or a week after? I think after a week or two. After a week, bumalik Imagine mo, kay J.R. Richards nangyari yun, no? Buti lang, hindi. Yeah. Talaga. Hindi, pero totoo yung mga ganong klaseng kwento. Oo. Ano pa? Ang galing. Akala namin kami lang nag-iisa. So at least hindi pa. Hindi, it happens. Yeah. Hindi, kay Francis din. Oh, Yoni. Yeah, Okay. right? Nangyari Kay din Francis kay din. Yoni. Ano nangyari naman? Parang ganun din, ano? Episode ano yun? 2? No. One. Like, Iba to. Iba pa yan eh. iba pa. Basta, A few months after Yeah, a few months after yun. nag-launch kami. Yeah. Yeah, ganun din sa sound din. sound din. Yeah. Ito, kami, Martin Rivera. Nagkikwento na si Martin Rivera. Kami dalawa ni JJ, talagang
ako, nakatabi ko si Martin Rivera. Yeah. Siya, nasa likod siya ng camera, di ba? Tama ba naman, di nagre-record yung camera? Oh, shoot. Here? Napansin nung wife ko. Pero ilang minutes din yun, mga 8 minuto rin yun na... 8 minutes, buti. 8 minutes. So you guys have to do it? Hindi namin pinalata sa kanya. Yeah. So hindi niya alam? Kumbaga, Ubus na yung battery. kumbaga, nagsesenyasan kami and tuloy lang yung conversation. Gagawin ko lang boring yung pinag-uusapan habang Yeah. Oh. may ganun. Right. Tapos kami, Diwata Comics, si Mark Nazal, Emmy Award winner, first Emmy Award winner namin. Hindi kasalanan ni Michael Abad. Pero kaming dalawa lang ni Michael lang nandito. Na-record. Pero na-corrupt yung hard drive. That was a 2-hour episode, Mike, no? Recent lang yun, di ba? Pinabalik ni Mike. Kasi parang nakita Yung ko napanood mo, Diwata yun na yung, Yeah. yun na yung Also, pinabalik. take to yun. Wow. Ira Cruz. Oh, yeah. I watched that episode. You watched that episode. Yeah, Alam mo kung bakit ganun times. yung sound nun. Yeah. Lasing na kaming lahat. Walang pumindot ng Oh my God. ng audio. Actually, it really, kasi kay Jerry Richards, ganun din, may nakalimutan kang pindutin, di ba? Well, yung slider ng camera. Yung slider ng camera. At least slider lang yun. Ito audio, walang audio Oh yun. my God, yeah. Alam mo kung saan namin dinukot yung audio? Isa sa mga kabuti, isa sa mga scratch. camera na to, Yeah. may scratch audio. Yun na lang yung talagang tinimpla namin. Actually, sir, ngayon, itatake ko na yung opportunity. Oo naman. Gusto ko kayong tanongin ngayon, like, kung yung may ganun kayong experience, like, paano yung conversation nyo right after that? Like, is it casual or like, susulat kayo ng ano or... I'm just curious. Kasi kami ni... gusto ko lang malaman. Parang gusto ko lang matuto. Hindi pa tapos yun, di ba? Ang dami namin mga ganyan. Pero, ang pinakahuling kay Apple the App. Yeah, watch that too, yeah. So, pagdating ni Apple, nung umalis na si Apple the App, tuwan-tuwa kami, milestone namin Yeah, yun eh, di ba? right. So, habang nagkwekwentuhan si JJ at si Mike, ako gusto ko panoorin yung footage. So, nakita ko sa hard drive, Apple the App, clinic ko, di ba? Pag play ko, hindi ako nagbibiro, guys. 17 seconds lang. That's it? That's it? Inulit ko. Silang dalawa, nag-high five sila. Di ba? Oh, shit. Brad, plinay ko ulit. 17 seconds. Yung, Yeah. tapos tinignan ko lahat ng camera. Yeah. Megabytes. Isang file. Dapat yan, gigabyte yan eh. Video file yan, di ba? Yeah. Camera 1, megabytes. Camera 2, mega MB. Yeah. Puro MB. Sabi nung dalawa, is everything okay? Sandali guys, sandali. Yeah. Inuulit ko talaga, Apple the App. Play. 17 seconds. Yeah. Sinabi ko na sa kanila, guys, may problema tayo. Doon pala si JJ, plinay time kami. Nilagay sa ibang file name yung... Ng good time, okay? Oo, pero Nakakatakot yun. sobrang nakakatakot yun, di ba? Sobrang playtime. But to answer your question, Robin, Yeah. casual namin sila pinaalis. Tapos, And then saka namin pag-uusapan tatlo, anong paano natin so sabihin. that same night na nag-take kayo, you guys will talk about it or... Yeah, we'll talk about it. Okay. Pero hindi namin sasabihin dun sa guest. No. Hindi na sasabihin sa guest. Pero ibig sabihin, pag alis ng guest, from that point on, ayusin nyo na agad. Okay. Pero ito yung masama dun eh. Masama para sa iyo, masama para sa amin kay Michael Abad. Kayo yung magsasabi nun eh. Yeah. Hindi ako, Right. hindi si Rusty, hindi si JJ, kundi ikaw at saka si Michael. So I guess we have to be empathetic to the boo-boos, di ba? Kasi kayo yung virtually sasampalin ng mga guests Yeah. or ng management nila eh. Right. Think about it. Hindi, tsaka paano pagka hindi na sila makakabalik? Yeah. You know, it's like, I won't say it's a wasted Or opportunity, but... paano kung dumaan ka sa third party? I know, mahirap nga yun. Pati yung dinamay mo, mapapahiya rin kasama mo. Yeah. Dahil sa ginawa niya. Right. Or dahil sa ginawa ko at kaya ni JJ. So those things, those are very important dynamics that we're talking about, di ba? At least kung may magsisimula ng podcast or ng ganitong production show, they should know na
the producer's job is not easy. Yeah. The artist relations job is not Not easy, easy, yeah. di ba? Parang, Yeah, and it's a step by step, like yung journey habang ginagawa mo yun, you will make a mistake, definitely. Kaya nga pag si Rusty ano sa ganun, ang layo ko lang sinasabi sa kanya, you gotta move on, man. I'll take care of whatever I have to take care of, and then... Kahit alam ko hindi ako yung kakausap doon sa artist, the time na sasabihin ko sa kanya or the time na makita ko sa footage na messed up, pinapawisan ako, malamig pa rin. Yeah. Talaga yung feeling ko talagang down. Yeah. Mabigat pa rin. oh, baby mo yan eh. Yung Yeah. production eh. Di ba? Hindi ko matanggap na bakit ako magkakamali sa ganun or bakit masisira yung ganun. Checklist. Wala ba sa inyo nag-checklist? Meron ba kayong... May checklist na May checklist nakadikit na. sa board ko. Yeah. Okay. Kamusta naman? Nag-check mo naman lahat. So far, nag-work naman. Kami wala, hindi ko na alam kung nasa yung checklist. Yung checklist. Saan yun? Nasaan yun? Dati may checklist kami, hindi ko na alam kung nasan yung checklist. Pero di mo mahirap eh. Ano pa yung mga... If someone's going to start a podcast now, like similar to Mile 17, what would you advise? Nakakatuwa no, dati kayo lang yung nagpa-plano nito ngayon. I Kayo know, lang. right? Yeah. Kasi inisip ko din yun eh, sabi ko nga kay Rusty, kasi 1 year na kami. We really started from just planning it and all of a sudden. I mean, yung motto lang naman namin ni Rusty is just to continue doing what we're doing. Yeah. And yung advice din ni Kuya Mike sa amin, na tumatak talaga yun sa utak ko is like, just continue what you're doing and then, you're gonna go kung ano man yung mangyayari. So every time, may mga setbacks na talaga na ako yung nakaka-feel. Pero I just have to, figure out how to move forward. Number one na talaga is time. Yung time talaga namin, obviously, because we both have full time. He goes to school, may full-time job ako and everything. So yun yung challenging. Ikaw ba do you find yourself, when you edit, ba is it late at night? Or hindi? Most of the time. Latest night. Like ako rin, minsan, nandito tayo, di ba? Nag-edit tayo late at night. Yeah. Does self-doubt creep in na parang, alam mo yun, yung tipong, you're giving it your best pag nag-edit ka. Mm-hmm. Tapos, what goes through your head when you're doing that? I hope matuwa yung kung sino man yung makakapanood, lalo na yung artist. Yun ang lagi ko iniisip. I hope matuwa sila sa product namin. Move forward. Yeah. So yun. Tapos, pag halimbawa, natapos na, do you watch your product after or Multiple times. multiple times? Yeah. Even after? Yeah. Kahit alam ko tapos na siya, yeah. Happy ako lagi. Yeah. Pag nakatapos ako ng project. Yeah. Oh, sige, game. Ito na yung part na recommendation part. Which episodes, whether dalawa lang naman yung podcast, pero sa performances tayo, what would you want them to watch first? Regardless of views, personal to. So think of your answer also. Give me the 3 videos na gusto mong umpisahan nila. Napanoorin yung guest namin si Angeline. Yung kasi yung I know she's good. She's very good. Lahat naman ng artist na ginas namin is like really good. Pero nung nag-perform siya dun sa studio, right after niyang kumanta, sabi ko dito, Brad, ano yun? Kasi iba talaga, naramdaman ko yung the way niya pinerform yung and everyone who's watching it, even my family, they said that she performed it like really, really well. So yun yung lagi ko nire-recommend na panoorin. Parang perfect episode yun no? Kasi lalo sa sinasabi mo, Rusty, na straight to camera ang audio ninyo. Hindi naman straight to camera, kumbaga mixed as live pala, di ba? Mixed as live ba yun o hindi? Mixed siya, pero yung B audio is straight to camera, tapos yung isa straight to separate audio. Yes, pero nag-post-production edit ka pa sa audio doon, hindi na. Hindi na masyado. And ang ganda nung performance. Yeah. Balance yun. Yeah. Ikaw, what would you want them to watch first? Yeah, yung kay Angeline. Lalo yung latest niya. Kasi bumalik siya sa amin eh. Itong latest niya. Actually, may isang video pa ako na ilalabas na kanta niya. Pero yan, yung latest niya. Kung may papanoorin silang una, yeah, panoorin nila yan. What yung ginagawa nyo? Sinabi mo, you guys started this for the community, right? Yeah. Nasuyod nyo na ba lahat ng mga banda sa Valley? Hindi pa? No? Hindi pa.
Hindi pa. Kinikwento ko nga sa kanya nung nagkita kami last week sa Jerry's. Yeah, sabi ko, ang ganda ng tugtugan nila. Sabi ko, taga Valley lang pala sila, invite natin sila. Okay, so yung sinabi mo sa akin. Yeah. Kayo. Kami. Kayo pa. Yeah. And so there's just so much fans out there na kaya nakaka-excite. So I know it's not easy to talk to them and book them and stuff. But and there's dami ng available na pwede namin mag-guest. I mean, going back nung of course dahil din sa kay Kuya Mike, sino mag-aakala na mag-guest sa amin si J.R. Richards. Di ba? Oh my God. You know. And that's one of the things na sinasabi ko nga kay Rusty is like I always have that thing about imagining. Like, meron ako nun sorry, like, lagi ako nag-i-imagine ng mga bagay na what if mangyari to sa amin, what if mangyari to sa amin. Kung hindi mangyari, di wag. Kaya yung, going back to sa rejection, I don't mind. Pero libre naman mag-imagine. Yeah, I'll ask. Paano kung pumayag? Oh, and then, Kuya Mike introduce us and then nag-respond. And then, one thing kumatok siya sa bahay namin. Pinagandaan ko yun. Actually, yung... yung wife ko nag-order, sabi ko, bumili ka ng masarap na tacos ha. Kasi hindi yung gusto ni JR eh. Kaya nag-order yung wife ko sa co-worker niya ng, basta, ang grande, bumili siyang tacos kasi nga hindi yung gusto niya. Kaya nung nag-perform siya sa studio namin, hindi ako makapaniwala kasi pinapanood ko lang siya sa TV, sa YouTube. Tapos pinapanood lang namin siya sa Santa Clarita na nag-perform sila. Oh, yeah. Yeah, we were there. And then fast forward to 2024, andun na siya sa studio namin. So, nung sinabi mo kay Rusty, anong reaction mo? Reaction ko, ayoko munang matuwa. Excited ako, pero ayoko muna ilabas yung 100% ko. Okay, baka pumunta kasi. Pero meron pa rin chance na baka hindi siya matuloy kasi busy siya or marami siyang ginagawa. So, yung excitement ko, tinabi ko hanggang doon sa day na dumating na siya. Oh, so dumating na, di ba? So excited ka na. Yeah. Natapos yung performance, hawak mo na yung SD. Yung SD card, di ba? May halong ka ba na naman ba yun o wala? Meron. Hanggang sa 3 cameras, nilagay ko na sa case. Nakatambay pa kami, nagiinuman kami doon. So malamang habang nagiinuman umiikot na sa isip ko yun. I hope walang nangyari. I hope hindi na-corrupt yung file. I know. Yeah, tumatakbo sa isip ko yun. Sinabi sa akin ni Rusty. Parang umiinom ng... Yeah. Sinabi ko sa kanya, ayokong gumamit ng switcher. Maglalagay ako isang card sa 3 camera para pag nag-crop out yung isa, may 2 pa. Yung audio, 2. So, okay tayo. Pero kahit ganun yung ginawa ko, pagkatapos ng recording, ikot siya ng ikot sa isip ko. Yeah. Kasi hindi namin alam kung babalik pa siya sa amin di ba? Nakakatawa din, idol, like, the night before, tinext ko si Rusty, sabi ko, baka dali mo yung bass mo. Pa-practice ako baka mamaya si Kuya Mike, kasi si Kuya Mike pupunta baka sabi si Kuya Mike na, tara, jam tayo. Baka mag-full band, do? Baka sakali lang, Yeah. minsan lang ito Dinala ko mangyari. talaga yung bass ko. So, may dala siya ng bass, just in case. But it's a wonderful experience na Tapos, hindi namin nilabas yung drum kit. Normally, pag solo artist, nilalabas namin drum kit. Hindi namin nilabas kasi nga, si Kuya Mike, baka makapag-jam kami. So, iniwan lang namin doon sa sulok. Grabe, tsaka yung preparation, yung the way siya nag-set up. Yeah. Very professional, no? Bilis. Sabi ko, parang ano to? Pagpunta na niya doon, nilabas lang niya yung gitara niya, sinaksak niya yung tapos mingi siya ng extra mic kay Rusty. 50-50 daw. Hindi ko man naintindihan kung ano sabihin na. Basta sabi 50-50. Inayos ko lang yung levels. And that's it. Tapos na. Tapos na, one take. That was it? Yeah. How many songs? 2 songs. 2. Grabe, ano? 2 songs, yeah. Yeah, so... Isipin mo pag inisip nyo yung mga material na yan, nasa repository nyo na yan. No? Yeah. Wala ba kayong balak? May permission ba from the artist to release it sa Spotify? Naisip nyo na bang gawin yun? Hindi pa namin napapag-usapan. Actually, pwede nilang gawin yun di ba? As a podcast yeah. Yeah. Performance podcast. Talaga, Pwede nyo gawin yun. Something that I wanna... titingnan namin sa Actually, nakausap ko si Robin. Robin Rivera. Is he coming to the podcast? To your podcast? He's gonna perform tomorrow. Tomorrow na? Yeah, kasi nag-message sa akin na meron siyang availability kasi ningit namin ni Rusty. Right. The melodies pa, no? Yun pa. So kagaya kay Robin, like I just send him a direct message. Kasakali lang ako.
kung magre-reply siya sa akin, reply Nice naman guy, siya. nice guy yun. Nice I know, guy. yeah. Very nice guy. Ikaw, what would you advise would-be show producers and editors doing what we're doing? What would you advise them? Ako kasi, ang iniisip ko lagi, have a backup. Pag magre-record ako, siguro coming from yung background ko sa wedding photography, kailangan lagi may backup eh. Backup camera, backup cards, backup battery. Kung gusto mo ng backup SIM, mag-backup ka lagi. And kailangan lang maging ready ka na laging baka may, hindi lahat ng gusto mo mangyayari. Minsan may magka-crap out. You'll never know. So, dapat mentally ready ka, emotionally ready. Tsaka dapat open yung mind mo sa pag may nagbibigay sa'yo ng advice, ng tips. Kasi lagi ka naman may matututunan eh. Sa ibang artists, sa ibang producers. So kung bukas lagi yung isip mo, alam mo yun, yung konting idea dito, konting idea doon. Lahat kayo lalaki yung idea nyo din. Maganda yung kalalabasan. Ikaw naman, tanong ko sa'yo. Sinabi mo, ako nakaupo lang ako rito, I have the best seat in the house. Ngayon lang pumasok sa isip ko, ngayon lang yan, dahil wala pa yung mga gantong format sa But when this type of format begins to happen sa podcast nyo, episode 3 all the way up, are you ready for it? Of course, always ready. How are you preparing for it? So the way I, like I said, I started with creating my own imagination kung paano ko gagawin, kung paano namin gagawin. Yun yung basis ko eh. Then from that point forward, syempre, hindi naman lahat masusunod yun. Pero every time parang may mangyayari na hindi naman namin gusto na mangyari or may gusto kaming ibahin, then we're gonna do it in the next episode until ma-perfect na namin yung ginagawa namin. Are you gonna use a script or Nah. katulad ng ginagawa natin, free flow? Ganito. Kaya nga, we're very, very appreciative na nandito kami kasi because I watch a lot of your podcast stuff. I just wanted to learn how you do it. Kasi the way you're doing it is like parang kwentuhan lang. Yeah. And yun yung gusto namin ni Rusty. I mean, I do have like pinpoints and stuff na nasa utak ko na kung ano yung mga gusto kong itanong. But at the end of the day, pagka nagkwentuhan na kayo, parang mag-free flow ka na, mas interesting pagka yung straight from the heart ba yung ibig sabihin doon na parang kung ano lang yung gusto nyong anuhin. So yun yung gusto namin, parang natural. Invite them to subscribe to Miles 17. Invite the audience to. Please follow us, subscribe sa Miles 17 Studio, sa YouTube, and Instagram, Facebook, all the same, Miles 17 Studio. Please subscribe. You want to thank people? Yeah, thank you. Paulit-ulit ko sinasabi to. Yeah. Pero Ayan yung camera mo ha. of course, I want to say thank you kay Kuya Mike because he's always been there for us since day one. Yeah, since day one. 20 mil ang ginastos niyan para maging... So hindi kami mauubusan ng pasasalamat sa mga taong sumuporta sa amin. Ang dami, sina Kuya Frey, sina Ma'am Yoni, lahat ng umano sa amin. Thank you very much sa pagsuporta nyo. Thank you, sir. Thank you sa inyong lahat na ginas nyo kami dito. It's really a wonderful experience. I always like to be in a position na gusto kong matuto at mag-evolve. And then I feel like hindi lang sa nag-enjoy kami ni Rusty dito pero madami talaga akong natutunan. And at the same time, hindi lang pala tayo nakaka-experience nung ganun. Kami yung sumasablay. Sabi ko sa'yo okay lang yan, pare. So things like that. Kasi, but yeah, thank you everyone. Thank you. I mean, mag-1 year pa lang kami, pero ito na yung naging, up to now, parang ano pa rin kami. Di pa rin kami makapaniwala na nandito kami sa ganitong posisyon. So thank you. Hindi dahil sa kanila, sa inyo, hindi namin naman magagawa to. So sulit yung pagod na at yung oras na binibigay namin ni Rusty doon sa ginagawa namin. And dahil sa feedback na nakuha namin, mas nagkakaroon lalo kami ng desire and motivation to continue and pagandahin palalo yung platform namin. So magkakaroon ba ng malaking studio? I hope so. Yes. Yeah. Yes, magkakaroon. Yeah. Doon tayo sa yes. Ladies and gentlemen, Miles 17, Robin and Rusty! Oh! Thank you!
Don't forget to like, subscribe. Sundan nyo sila sa YouTube, hopefully sa Spotify in the future and other streaming platforms. And let's support the local community, guys, dahil sa atin to, and show them some love dahil hindi po madali yung ginagawa namin lahat. Thanks for being here. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya Mike. Thank you. Thank you, guys.